Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa housing scam na isinasagawa ng Globe Asiatic, binalikan ng Senado ang mga detalye kung paano naganap ang transaksyon ng naturang kumpanya at ng Pag-ibig Fund. Para sa detalye, balitaan mo kami Sam Ramirez. 2008 nang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Globe Asiatic at Pag-ibig o Housing Development Mutual Fund para sa Severa Housing Project sa Bacolor, Pampanga. Isang pilot o experiment project na ang target market mga miyembro ng other working group na siyang kinabibilangan ng mga household helpers, mga self-employed individuals at iba pa. Naglaan ng 2 billion pesos na halaga ng funding commitment line ang Pag-ibig para dito. 2009 nang ginawang regular agad ang proyekto. Pinalawig din ang proyekto at dinagdagan ng 5 billion pesos ang funding commitment line ng Globe Asiatic. Dahil dito, tila nabigyan umano ng special treatment ang Globe Asiatic. Dapat kasi ay tatagal ng 2 taon ang pilot project. Nakalagay din sa Housing Development Mutual Fund number 259, 500 million pesos lamang kada taon ang maaaring maibigay ng Pag-ibig sa bawat housing developer na kakontrata nila. Kasi yung pagtinignan siguro, 100% ang borrowers, maganda ang performance ito. Siguro ganun ang nangyari, kaya mabilis na nagtiwala ang Pag-ibig doon. Agad na nagpahiram. Kumbaga, parang itong perfect crime no? Sa may 200 na housing developer na kakontrata ng Pag-ibig sa ilalim ng Window 1 scheme o yung mga developer na may buyback guarantee, tanging Globe Asiatic lamang ang nabigyan ng ganito kalaking commitment funding line na umabot sa 7 billion pesos. Ngunit sabi ni Noli De Castro, dating Vice President at Chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council, hindi special treatment kundi special project ang nasabing proyekto ng Globe Asiatic. Maganda at malaki umano kasi ang proyekto at maganda din ang performance ng nasabing developer bago pa man sila pumasok sa isang kasunduan sa Pag-ibig. Wala akong special dito, walang special treatment, only special program. Yung project po ay township. May simbahan, may munisipyo, may high school, may palengke, may plaza. So ito ho ang pangarap naming development ng mga developers. Kasi ang gusto natin ang Pag-ibig, pera ho ng mga members yan, ang Pag-ibig ay basically para ho sa bahay ng mga pangkaraniwan nating mga empleyado. Hindi ho yung mayayamang empleyado. Naglagay na ang kasalukuyang pamunuan ng Pag-ibig ng karagdagang safety measures upang hindi na ito maulit. Kabilang dyan ang mas mabusising pagtingin sa kapasidad ng mga borrowers. Tinanggal namin ang buyback guarantee, tinanggal namin yung deputization ng developer na siya ang nag-pre-approve, nag-evaluate at walang pre-inspection. So ngayon lahat pre. Bago kami maglabas ng pera, humarap dapat ang borrower. Samantala, hindi nakadalo sa pagdinig si Globe Asiatic Chief Executive Delphin Lee dahil late na dumating ang ng Senado. Ngunit ipinangako ng kanyang abogadong si Attorney Willie Rivera na dadalo ang kanyang kliyente sa susunod na hearing upang harapin ang mga kwestiyon at paratang na ibinabato sa kanya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.